sinasabi nga pong designer ng tulay na ito. Diyan po sa ere ng Isabela, ang Cabagan Santa Maria Bridge. Magandang umaga po, Engineer Albert Cañete. Good morning, sir. Hi, good morning, Chacha. Hi, Oo. Teddy. Magand- Morning. Magandang umaga po. Sir, ano pong reaksyon ninyo dito nga po sa naging pahayag po kahapon ng DPWH na ang naging resulta nga po ng kanilang investigasyon doon sa binuo nilang special committee, lumalabas ang proximate cause is yung overloaded na truck pero sinasabi na posibleng may kinalaman din daw po yung mismong disenyo ng tulay. I think yung problema sa ang kini-question nila sa design is parang first time na nag-implement sila ng ganito ka-complicated na tulay. Kasi yung dinesign ko, hindi siya conventional eh. Hindi siya yung ordinaryong tulay. Maggagawa ka lang yung mga suporta tapos patong ka lang ng patong. Ang problema kasi sa akin, complicated yung yung dinesign ko, pero ginamit ko kasi yung arco eh, and I took advantage yung efficiency ng arco, kaya matipid malaki ang ibinaba ng cost ng tulay. Nagkamali, medyo complicated yung implementation. Ang kulang sa design is yung instructions ng paano yung facing nung nung pag-construct. Medyo hindi kompleto yung yeah. Medyo sumablay ng konti. Oo. Sir, can you explain further yung sinasabi niyo po na complicated yung naging implementation? Papaano po? Kasi dinesign ko kasi siya na 12 arko na dire-diretso, na yung arko ko na konkreto, nakakabit siya doon sa mga suporta na tawag namin pier. Kapag ganito kalaking project, kasi 1 kilometer yung Cagayan River eh, ang dinesign ko 12 na 60 meters, 720 meters pa lang. Doon sa parte ng nung ilog, yung tubig mismo, yung malalim na part. And nakakabit kasi siya, hindi siya, yung arko nakakabit doon sa mga suporta niya. Now, kung ganito kalaking project at yung budget, year by year yung release, hindi buo. Ang ginagawa ng DPWH, inaano niya by phasing. Ang problema nito nung dinidesign ko siyang buo, 12. Ang hindi ko na anticipate na na yung phasing na ginawa nila. Kasi ang pagkaintindi ko sa mga dating project ng DPWH, pag nag-phasing sila ng release ng pondo, ang una nilang gagawin is puro mga suporta muna or substructures. Pagkatapos, dapat in-expect ko, kukumpletuhin muna nila yung suporta ng 12 na arko. Pagkatapos, saka nila gagawin yung 12 na substructure sa susunod na release ng mga tawag doon, ng pondo. Ang ginawa nilang facing span span 1 to 8, tapos sumunod nila span 9 to 12. Ang problema sa arko is dahil yung arko kasi nakakabit siya sa suporta. Pag nilagyan mo ng load yung arko, bubuka siya. So, nung ginawa yung span 8 na nakapatong sa pier 8 na nasa gitna ng ilog, yung suporta niya napakataas na. And therefore, tinulak siya nung arko. Kasi wala yung span 9 na arko na dapat pipigil sa kanya. Dahil nga kinompleto nila yung span 1 to 8, yung substructure saka yung superstructure.
yung suporta saka yung arko sa ibabaw. Kaya nung binuhusan yung concrete deck, yung daanan ng sasakyan sa sa span 8, bale nalagyan na ng load yung arko ng span 8 at tinulak ng arko ng span 8 yung pier 8. Nagkaroon naman ng konting mga cracks sa sa pier 8 at gumalaw yung pier 8. Oo. Yeah. Mhm. Sir, yung sinasabi niyo po ngayon na di nyo na-anticipate yung phasing na ginawa po ng DPWH, ito po Yeah. ba ay parang, paano po ba natin iintindihin ito? Kasi kanina you were saying complicated yung naging implementation. So are you now saying na wala namang problem with the design per se? It's with the implementation of DPWH. Doon tayo nagka-problema. May problema din kasi sa policy ng DPWH na ang designer hindi involved sa construction. Okay lang sana kung simple lang yung tulay or yung conventional na tulay. Ang hindi ko na-anticipate is yun nga na itong malaking project na to, installment yung release ng pondo by phasing nila gagawin. Hindi ko na-anticipate na ganun ang putol nila ng phasing. Saka mahirap sa designer, imaginein saan kaya niyang span puputulin. Mahirap, hindi na, ang design ko kasi kompleto 12. Oo. Sir, may sinasabi kahapon si DPWH Secretary Manuel Bonoan na wala daw po kayong parang isinumiting dokumento na nagpapakita po nung tinatawag nila na kung paano nyo na-develop yung arch truss na disenyo nung tulay. Ano pong tugon nyo doon? Sorry. Oo. Kahit sa medyo Yes po. garbled yung dating mo. Oo. Hindi Sir, ko naintindihan. yes po, sir. Pasensya na po. Kahapon nga po dun sa hearing, may binabanggit po si Sec Manny Bonoan. Ang sinasabi niya po dito, wala daw pong isinumiting dokumento na nagpapakita po kung paano na-develop yung arch truss design nung bridge. Paano po nangyari yun, sir? Bakit hindi po naisama yun sa record? Document. Siguro maganda. Anong dokumento? Anong dokumento? Engineer, babasahin ko po yung quote na sinabi po ni Secretary Bonoan. I hope you don't mind. Babasahin ko po. I hope you hear me. Okay. Okay. Sabi niya, unfortunately, there was no document submitted to the Special Investigation Committee that exhibit how the bridge designer arrived at his design of an arch truss bridge. This unique design might have caused complications and contributed to the collapse of the bridge. Ito pa. Further, ito sabi niya Okay, sabi niya dito, no? The bridge design is unique, so it would need accurate detailing of connections, anchorages, elaborate construction methodology, and provision of redundant members to reduce the risk of collapse. Yan sinasabi niya. Ano yung reaction doon? Partly I agree with him. Complicated siya. So naglalagay kami ng methodology ng para matulungan yung construction, paano niya i-implement. Kaya lang hindi ko nga na-anticipate na ganito ang gagawin nilang phasing. So ang methodology, nilalagay namin yan sa plano para guide sa magko-construct. Ang focus kasi ng methodology ko was yung something else. Hindi siya macro, more micro level. Again, yung sa macro level kasi hindi ko mahirap ma-anticipate ng designer kung paano niya gagawin yung phasing. Okay, sige. So ganito po, para ho natin kumbaga matugunan itong sinasabi nga ng DPWH, and then finally po ang inyong assessment dito po sa sinasabi po ni Secretary. Sabi niya dito, to further complicate the matter, sabi niya, the programs of work for the bridge provided for the construction of the complete span, whereas the invitation of the bid only directed segmental construction. Ito na sinasabi ng Jay kanina, di ba? Kasi ang design ko buo
Kaso ang trabaho dito by segment. So kumbaga Yeah. nakaapekto po yung uri ng pagtatrabaho dahil Yeah. ang release ng pondo rito piece by ano lang, 'di ba? By tranches, so hindi siya yung kanyang construction, hindi siya buo kaya nagkaroon ng ganito pangyayari. So bottom line Yeah. dito, sir, bottom line, opo, do you agree sa statement na lamang mismo na itong unique na design na ito ninyo na ginawa dito po sa tulay na ito ay meron din pong problema basically. Opo, ito pong gantong uri ng design. Kaya Ay- po din, kaya din bumigay ang tulay nang dumaan ang mabigat na truck. Okay. I think separate issue yung bakit bumagsak. Hindi yun sa I agree partly na complicated siya. Pero in hindsight na kasi ito eh. Kung alam ko na i-design nila, ay construct nila na kung sinabi nila beforehand, nila yung 8 spans, then pwede ko siyang i-model na 8 spans tapos kaso ang model ko kasi 12. But again, ang ini-expect ko kasi is yung dati nilang approach sa DPWH na unahin muna nila substructures Okay. bago nila susunod na release ng pondo, superstructures na, mga arco na. Opo. Pero ganon ang ine-expect ko na gagawin nila. Hindi yung kukumpletohin nila 8 spans pagdating sa span 8, yung arco na span 8, walang span 9 napipigil. Opo. Okay, sige po. Well, ito nga po ay nangyari na ngayon, pero Yeah. pero ito ho bang inyong design engineer kasi 'di ba ang unang plano dito, JICA funded ito eh. 'Di ba? Ang unang plano rito, baka alam nyo, Hindi ko kabisado kasi kung ano doon yung sana detalye. ito, loan sana ito. Ilo-loan Yeah. ito. Pero yung pong designer at yung design at saka yung mga gagamitin dito, pati yung kontratista, Hapon, Japanese. So masyado na mataas ang cost. So Yeah. naging locally Doble. locally funded. Opo. Doble kasi. Opo. Yung pong design nito na inyo, sino humingi sa inyo dito? Opo, kayo ho ba ay kinontrata ng DPWH to design this particular bridge? No, not me. Basically at that time, 2013, ang talagang trabaho ko, I'm with the academe, professor ako eh. Tapos as a bridge expert, consultant ako na freelance kung saan yung malaking project. Yung consulting firms ang may consortium yan dahil malaki yung project eh. Consortium ng 3 consulting firms ang nagbidding ata sa DPWH, sila nakakuha ng kontrata. Tapos yung consortium, kinuha ako as designer. Okay. As Opo. ganon. So itong design po ninyo na ito, ginawa po ninyo ito, ibinigay sa kanila, and then during the construction stage, you were never consulted to inspect the project? Let me reiterate or ulitin ko lang na ang policy ng DPWH hindi ini-involve yung designer sa construction. Kaya lang nga dahil komplikado yung yung dinesign ko, merong mga times na nagkukonsulta sila sa akin dahil nagkla-clarify sila or nagana ng additional guidance ng mga detalye. Kagaya siya sabi mo, mga connections, mga So, yung mga ganun lang, kumbaga kinukonsulta lang ako. And kunyari, yung mga problema na nangyari sa Pier 8, nakukonsulta ako after the fact. Imagine mo, napakalayo ng project na yan. Tapos andito ako sa Metro Manila nagtuturo. So, kukonsulta ako kapag ganon may problema na. Okay, sige po. So again, ito po yung sinasabing paunang report ng DPWH. Yeah. Pero kayo po ba,
Kayo po, meron bang grupo mismo ng mga structural engineers na gumawa ng sariling investigasyon na pag-aaral dito ngayon sa collapse of the bridge? Actually, yung structural engineering part, madali lang, actually, ah, pero yung construction part, yung mahirap. Dahil yung mga documentation, yung mga testing ng mga materyales, tama ba yung materyales na ginawa, tama ba yung workmanship. Yun yung, and since hindi ako closely involved, although every now and then pumupunta ako doon, natatawag ako para pumunta doon, hindi ko araw-araw nakikita o meron akong representative na araw-araw nakababad doon para mag-check. Dahil DPWH Region 2 ang nag-supervise nito eh. Pero Ted, gusto ko lang bigyan ng emphasis yung isang mabigat na problema na apektado sa bayan na dito sa trahedya na to. Hindi naman tragedy masyado dahil walang namatay. Pero yung probable cause ng collapse is overloading. Itong overloading na issue na to, matagal na to eh. 15 years ago, I've delivered papers, I did researches sa mga convention sa PIC na At that time, 15 years ago, overloaded na yung mga trucks. And ang design namin kasi ng is let's say 14.7 tons lang ang bawat axle load maximum. Ang nasa batas sa Republic Act 8794 yata. 13.5 tons lang. Tapos yung yung nasa nila sa weighing station nila, ang lumalabas nasa 15 years ago 20 tons, 22 tons, 25 tons. Na halos doble na nung nasa batas na 13.5 tons. O kaya Opo. ang ngayon yung bagong generations ng truck. Yung truck dati kasi 15 cubic lang yung dump truck, 15 cubic lang. Capacity. Yung bagong mga truck ngayon 30 cubic na, 31 cubic na. Doblado na. Yung dumaan doon na truck, 31 cubic meter yun eh. Opo. And puno yun ng mga bato. Opo. And ang axle load noon, tansya ko, baka kung talagang titimbangin, pinakamabigat na axle noon, nasa 30 na. Sige po. So siguro engineer ganito some other time bigyan po natin to ng oras kasi nga ang concern niya ng engineer 15 years ago ito na ang kanya sinasabi na babala. Overloading. Oo, na overloading at bukas makalawa, wag naman sana mangyari may ilang pang tulay na babaksak dahil dito sa mga overloading na nangyayari. Hindi to unang tulay na bumagsak sa overloading Since 2022 yung sinabi ni Senator, oh my God, Opo. sino ba yan sa Opo, hindi nga na po. pampito na to na since 2022. Na bumagsak, opo. At ito rin po'y patuloy na siya ho namang sisira sa kasalukuyang mga tulay natin. So siguro, engineer, kami maglalaan. Pati highway Opo. Kaya yung sa Dalton Pass, walang katapusan na reblocking dahil binibiyak hindi niya. kakayanin ng concrete pavement natin yung mga overloaded na truck. This issue, sir, bigyan natin to ng panahon some other time kasi nga po ngayon naghahabol lang kami sa oras, engineer. I hope you don't mind. Sige po, so some other time, ito po yung paglalaanan natin ng panahon para po naman matugunan po itong problemang ito dahil hindi mauubos, uubusin po ang pera ng bayan sa kaka-reblocking at malalagay sa peligro po ang buhay ng ating mga babiyahe dahil nga po sa mga peligrong hatid rin ng overloaded na mga truck. Salamat po, engineer. Mabuhay. Thank you very much po. Yeah, thank you, Teddy Chacha. Apo, salamat na marami. Si Engineer Albert Cañete po ang bridge designer ng naturang Kabagan Santa Maria Bridge diyan sa Isabela. True FM.